mga tagdumala ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang ang kamatuoran. May gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, may gabi sa katawhang Pilipinon, may gabi sa masuking tigpaminaw. Mga igsuon, may gabi na tong tanan. Dispensa lang kagabi mga igsuon nga wala ta mo program gumikan sa medyo kulbahinam nga mapanghitabo kagahapong adlaw. Unya ta mo report sa ikaduha na kong programa. So sa pagkaron mga igsuon, ako lang gipangayo diha ninyo inyuhang mga pagsabot no your reconsiderations kay dili mo na to malikayan nga dunag yung mga pipila gyud ka mga komento. Okay, ang una na ko nadawat nga comment ron nga mangyong nag-apil-apil si Pastor Laping. Kay Pastor Laping anong nag-apil-apil pa mangyog ka sa prayer rally. Mga igsuon, wala in taon ko nag-apil-apil, no? Apil gyud ko sa prayer rally. Unsa may pasabot nga igsuon, ang amo manggong inherent capacity to be engaged in all the event pareho aning mga rally nga sama ani. Nagbase mangguta sa katungod sa media mga igsuon ang right to information. No, gang ato ang gawas nun nga katungod sa pag cover mga igsuon sa tanang tinagik nga mga asoy kasaysayan, muni mga igsuon nga muni ato ang trabaho. So dili lang kay taman sa freedom of information ato pag yung isgutan unya kanang pulong og walay balaod nga pwedeng magpugong sa tanang katungod sa pagpasupot sa iya karon nga mga punto de vista o freedom of expression and of the press na may igsuon ang katungod sa pagpahibalo sa tanan nga mga kasinatian diha sa lamdag sa buhatan sa media mga igsuon og ako pong giklaro nga dunay katungod matag usa nga iyahang ipasupot ang iyahang mga punto mga hinanakit mga igsuon kun doon na siya mga question or doon na siya mga pangutana no sa ato akurong reglamento legal o sa ato ang batakang balaod o sa tanan nga mga ordinansa. No law has the right no to abridge or abridging the freedom of expression and of the press. So ato nang giklaro mga igsoon mga ko dispensa ninyo nganong mayon ko dili kay ingon nganong nag-apil-apil. Apil gyud ko. Apil gyud mi sa media. So makita ninyo ubay-ubay may mga igsoon pero lain-lain lang may og matawag nato bag specification specialty namo. So muna ako mga igsuon naagyog ko no pero ingon nga part ko sa unsa may gibuhat nila sa rally lahi to. Murag matawag na to kliyente lang ang katong mga nanagrally namo. Ang amo ang role bilang naa sa ikopat nga estado media among dadon ang masig kahabig. So manang og mag-istorya taon yan taod-taod mga igsoon sa kada akong programa atong isgutan og unsa man gyud ka sensitibo ang media og unsa pud ka sensitibo ang mga kalihukan sama ani. Wala pili mga igsoon na nya mga ila ko dispensa nyo daan nga wala lang tay hatagay og kana bang mga negative nga mga inputs kay nga tuwa diha mga igsoon mag-istorya ra ta sigon sa unsay inyong nakita og unsa po inyong nadungog unsay amo ang ikahatag ninyong mga talan-awon o unsa po'y mga opinion nga inyo hapong dunggon naa na ninyo ang paghatag sa husay ug asa mo muhatag sa inyong reaksyon kay kini mag-ingon ani nga mga sitwasyon mga igsoon kinahanglan magunig interaction no dili kay ingon nga kami mo oy nagkoyme or kami mo'y nagpaaway or nagpasabong dili mga igsoon kami mo'y nikuha sa habig sa masig kahabig unya kamo nay muhatag sa inyong opinion. Kung doon na may personal nga opinion nga mong ipasupot dinis kanginan, amo na siyang personal opinion pero nagpasabot nga dili ko answerable, no? O dili ko mandubag sa mong opinion. Now, nagpasalamat kog dako sa tumasuking tigpaminaw nga nagsunod sa programa. But anyway, padayon ta sa to ang programa mga igsuon ang kamatuoran. Salamat ninyo diha tanan, ha? Okay? Okay, dito sa una to arangkada. Ay, mga igsuon, sorry sa mo-greet sa dayko sa ato karon nga mga kaigsuonan no nga naunhan magod medyo agresibo ra ko kayo
Salamat sa mga kaigsunan nato sa Cagayan de Oro nga nagsunod tong programa. Doon ay mga pipila kagahapon nga taga Cagayan de Oro nga nahibalag nato nga naglanog-lanog yung kuno nga to ang programa dito sa Ilaha, no? Tiyada kuno, ilang term is tiyada kuno kaya itong programa diri sa Negros Oriental, labi na gyud sa ato ang programang ang kamatuoran og nagpasalamat sab ko nga dungog sab daita dito sa Mindanao. Salamat jud tanan. So salamat sa mga taga Cagayan de Oro, taga Davao, no, sa Butuan og ingon man sa mga igsuon sa Pagadian og Dipolog. May pagpamati inyo diha Mindanao. Sa maabot lang sa among Sibya, dili may makapasalig nga maabot gyud tanan, pero depende man gud ni sa dunay interesado nga mo hook up. Pero sa atong programang ang kamatuoran, kay doon na mo gud kalambigitan sa Balyacar Transit Incorporated, mo nandaghan ang naminaw nato sa Mindanao. Okay, mo nang i-greet na ako mga igsoon ang tanan nga mga taga Rural Transit, Bachelor's Express, tanan nga mga taga Series Transport. Ako sang i-appeal mga igsuon ang atong mga kahigalaan din na sa Mindanao Star Bus o syempre mga igsoon, lakip na lang ako ang taga Cotabato City. Salamat nyo diha tanan, may pagpamati ninyo. Sa mga taga Sugbo, Sugbo Transit, salamat sab sa Gold Star Bus o sa Southern Star Bus Transport din na sa may Bohol. May pagpaminaw ninyo diha taga Bohol, maadjong pagpaminaw ninyo. Okay, may pagpamati sab sa Balyacar Transit or Series Liner din na sa Dumaguete City o gato sa mga timbay mga igsuon tanan nga mga kaigsuunan nato nga nagpamati karon bisan pas Camotes Island din na sa Bantayan Island, labi na sa mga taga Santa Fe o Madre Dihos. Salamat ninyo. Salamat sa mga igsuon sa mga taga northbound, no? Ang Tuburan, Lambusan, mga igsuon hangtod na sa Maya dan Bantayan. May pagpaminaw ninyo din na kay ako ang gihatagan og importansya sa kanunay ang inyong padayon pagpakiguban nato sa kaanginan. Okay, mga taga-Hagnaya sab kuno di ay, no? So taga-Hagnaya og taga-Tuburan, Tabugon, may pagpamati nyo di tanan. Okay, mo aritas usan nga mga ako na to na mention taga-Maya, salamat ninyo di. Okay, salamat sab sa ato mga kaigsuonan nga nagpamati karon mga igsuon diha sa may Panay Island, no? Salamat sa mga taga-isla sa Panay. Okay, tanan nga mga taga Rojas, Kalibo, Katiklan, ingon man sa San Remigio, Sibalom, diha sa Muhon ug sa Ungka, may pagpamati ninyo diha tanan. Tanan nga mga nagpamati sa Iloilo West Branch sa Balyacar Transit Incorporated, may pagpamati ninyo diha tanan. May pagpamati sab sa ngaton nga mga kauturan diri sa Negros Oriental kag Occidental. Ano kay laing oras mga igsuon. Nagpasalamat lang ko yung daan din na. So di na nako dito kiyon. Okay, ubay-ubay naman ta din ni. Okay, na-mention ako dahan kaganina mga taga-Asnar Shipping. Okay, salamat nyo diya tanan, Liluan Port o Camotes Port, no mga igsuon. Sige, salamat. Okay. Kagahapon doon ay ubay-ubay ng mga reaksyon sa itong mga kaigsuunan, labi na gyud sa mga taga-Dawin. Okay, akong pagpasalamat sa mga taga-Dawin nga nagpahibalo nato nga niabot ko no kagahapon o dili kagahapon, niabot si OVY diha sa Dawin sa ilahang resorts, no, sa Balyacar Transit pero under the name of Olivia Villaflores Yanson. Okay, ang naandan nga kinaiya nga ilahang i-cater o ilahang ato nila atimanon, ato nila dito mo i-house, no, ang grupo mismo ni President Duterte kaniadto, even before mga igsuon, right after. Pero to nahibalaan nga sa mga pipila to ko mga igsuunan, excited sila nga mutan-aw, pero unfortunately dili gyud nila makita si former President Rodrigo Roa Duterte. So wala nila makita pero wata kay bawog naaba sa sulod ug wala ba. Ato ra nahibaw-an mga igsoon nga dako-dako ngunang resort, dunay mga pipila ka mga delegations nga mainguntang ilang expectation nga tuwa dito sa OVY's Resort. Ingon lang ito mga igsoon, Series Resort din sa Dawin. Unfortunately, doon ay mga pipila nga ningon pag-istorya nga naa kuno sa Masaplud Sur, doon ay iyahag yung property nga napalit, no, si iyahang natukod. Di na ta mo mention napalit magunsa din mga igsoon kay normally basta matukuran mapalit man gyud na, no. Doon ay nadungog nato nga naasa sa Masaplud Sur naagi property. Di lang ko kay balog, di ko kasiguro 15 tag-iya sa property, pero giingon nga iyaha kuno na ni former President Rodrigo
Roa Duterte. So, sige lang, ang pinaka-importante para na kumingson, malipay ko maguna-una, nga dili na di ay taingon nga maulawan gyud sa Negros Oriental, mahitungod sa wala mahatagi og dako nga pagtagad sa iyahang personalidad ang former president kay naman po dahil siya kabilinggan sa Negros Oriental, considering kung tinuod nga doon na siya property dinha sa may Masaplod Sordawin, may unta usa na siya nato. Salamat tititi listay og saban pagnitan-aw. So balik ko na ko maigsuon, nagpasalamat ko sa mga pipila ka mga kaigsunan nato ni hatag information. Nagpasalamat sab ko sa mga pipila ka lugar nga medyo dito na diskitahan kay ang ato manggo diri mga igsuon nga makabalutag asa dapita ang whereabouts kay di man gud niingon nga usar ka delegation or moingon ta mga igsuon namon gyud lain-lain nga mga support group, no? So natay mga pipila ka van nga nadiskutihan nga mo pa ilang gitan-aw. Na dito ang kanang gitawag nga igsuon og protect the Constitution. So napo dito giingon nga okay, good evening Pastor. Dito sa Davao gisuspenso ang gobernador kay nitugot sa Maisog Rally. Karon si Mike Rama sa Cebu gisuspenso in 6 months. Nitugot pod to ay kuyawa mo no. So ingunani na gyud ni. Okay, sige. Ato nang istoryahan ng taod-taod. Okay, salamat po ni Rostom Ubas nagtan-aw karon. So mga igsoon padayon ra nako og istorya no. Wala nagpasabot nga ato ang gihilabtan ang mga personalidad nga dunay katungod no sa atong batakang balaod sa ilahang freedom of expression, freedom to address redress of grievances. O tanang hilabot ana, batakang balaod na the fundamental law of the land. Unya wa po ta manghilabot mga igsoon kung doon na may balaod nga nag-ingon nga no law walay balaod nga pwede magpugong. O no law is a bridging, no walay makapugong sa freedom of expression and of the press. So munang ato nang giklaro nga wala tanay problema kay kita man tan batakang balaod man na constitution man na. Sa ako lang maigsoon nga nakahibalota nga medyo ining dapita si Olivia Villaflores Yanson og tinuod nga wala na gyud si OVY nakigmet ni President Duterte basin og ako ang duda nga nilikay lang pod siguro but their friend siguro gyud silang suod. Unyag nakadungog po tag istorya mga igsuon nga in some secret quarter nagkita nagistorya o ate kay balong nga igsuon og unsa may istoryahan di man na to freebie o di taabri ana no dili taingon nga pwede ta makadungog pero og ilang isulti din na to ay pa ta mosultis kanginan considering nga iyang katungod sa matag tao nga ato ang hisgutan ang iyang pagkatao pag-abot na di sa media. So si Madam OBY or si OBY diri mga igsuon ug unya atong nga sayran nga she was not that expectant. It's already part no sa iyahang pagkahigala, amigo, mga igsuon nga di pa nato ma-deny nga doon na sila dugay-dugay nga pinagsamahan. So kung ginaingon ninyo ang ilang pinag-giubanan mga igsuon nga ni ugbot sabton ang responsable sa pagpaila mga igsoon nga nadungog man na kaniadto nga ang tag-iyaan ng series liner si Marcos gumikan kay gidudahan nga nadato ang Marcos kay na ka-attach sa mga Marcos ang mga Yanson no so mingon nga naka-attach ang mga Yanson sa mga Marcos gigamit sila unya mo nang gingon pag istorya nga naistorya na issue na sa una nga di ba kaha ang tag-iya sa series ang mga Marcos pero mga igsoon nato nahibaw-an nga si former President Rodrigo Roa Duterte pamanggani mo'y nahimong agianan para nga magkasuod. Si Bongbong Marcos, Lisa Marcos o si Madam OBY. Inaway mga igsuon, ako rin nang sulti ninyo kaya ining panahon na wala naman si Ricardo Yanson Sr. Magpasalamat lang ko nga doon na po yung mga pipila ka informations nga responsable po gani sa tanan nga mga malicious accusations, malicious allegations, even persecution sa mga anak ni OVY, mao mapod gani ang administration Duterte. Nakadungog ta mga igsoon nga it was through the act of the prosecution or sa Department of Justice mga igsoon nga ilahang filean og kaso ang mga anak. Bisan pag tag-iya sila, co-owner man gud na ng mga stockholder, mga igsoon appeal man gud na nga tag-iya kay kani Yanson Family Corporation man
Pero dili man gud unta kayang makihaan kay wala man gud nay significant, no? Wala po na gitawag natog ma-consider nga probable cause kay dili kini sa Dumaguete wa mo kalapos na nga mga kaso sa carnapping, kanang sa illegal entry or kanang sa trespassing, wala mga igsoon. Pero in Bacolod, ni Saler yun na mga igsoon nga ni nabot pag Manila na nga sa ako nasabtan in Makati do nagyoy ginukdanay dito mga igsoon sa kaso niya. To nahibalaan nga wala gyud nagpanuko ang mga fiscal. Gawas ako ni appreciate ko sa mga taga Dumaguete fiscal because they were so prompt, no? Kuan gyud as in transparently honest ang ato mga fiscal dito taga Department of Justice, pero di na to ma-compare because man by nature is very different to one another. Lain-lain gyud sila nga individual. Ato nahibawaan na sayra na to mga igsuon nga ni lusot gyud ng sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte nga makihaan gyud ang mga anak, nakuhaan gyud lag probable cause, gipursige gyud ang kaso munang nalagpot gyud ang mga anak sa gawas sa nasod sa rason nga diri sa ato Nobel recommended o niya mga igsuon bisan pag katubang kag kaso diri pwede ko ka prisuhon daan. So munay naka delikado. May nalagani kay in advance nakabantay ng mga anak mo nang nakalarga sila. O without their money probably siguro na agoy mapriso nila. At salamat lang po because they are all wealthy people, rich people, mga dato man, kwartahan man sila. So munang naka-afford sila, larga mga igsuon. There's no amount of considerations of time because they can really fly mga igsuon. Yan na, mga sila mahimo. So, ingunan na ako nahibawaan nga it was during the time of President Rodrigo Roa Duterte, and then I should say nga pagkangalan nga alter ego ni President Duterte si Department of Justice Secretary Menardo Guevara, di po kumingon nga wala ginago signal. So, ako nang giklaro ng igsoon nga mauna siya nahimo karon nga kontrobersiya nga gusto ko i-share ninyo ngano nga kinahanglan pagyud nga si OVY, Madam OVY, pwede siyang mo paling-paling. Dito siyang Duterte, dayong ni Pledge na project support, dito ning Marcos, dayon karong maigsuon, doon ay mga pipila ka accommodations, no, si OVY para sa mga sakupod sa hakbang ng maisog rally. Okay, so mga igsoon, naluoy mangyug ko tinuod, di man na ako i-deny ninyo, naluoy mangyug ko sa kahimtang gahapon sa rally, magunsa man ng nindot nga accommodation nga gipayluna sa mga pipila ka mga amigo, friends of Duterte, pero ang pinakasakit lang una-unaon mga igsoon kay wala gyud sila gitagad. Isip former president, dili na sila preference, dili na sila priority, dili na sila as important as. Dili na sa ingon anak ka importante mo nang maingon ko salamat kay sa ngatanan sa mga pipila ka man nag-accommodate siguro napamanggiutang kabubuton. Ako lang bong giklaro nga siguro lahi na gyud pud unya si President Duterte sa panahon mga igsuon karon nga medyo kaning iyang gibuhat namang gyapon siya bintaha no sa mga pipila kay kusog pa manggihapon sa mga tao ngani sa kunang giklaro ninyo nga napamangyud gihapoy mga supporter ni Duterte nga well-to-do family nga mo cater. Pero ambot lang dagway no ang mga dato dinhi nga medyo nibalibad. Okay, klaruhon na ko ambot lang ang mga dato nga nibalibad. Kitsa may mga tagiyag mga dagkong property dire. Mayon ko bason lang pod og ilahang ginahuna nga dili na makabalik ang mga Duterte sa pwesto. Okay, pero si OBY mayon ko medyo may elasticity, flexibility. So tiwason ako nag-istorya karon mga igsuon, and then ako lang po ipahibalo ninyo nga usapod sa mga medyo nitaytayan unta no ni President Duterte paingon diri sa Tuas Negros Oriental, paingon diri sa Tuas Dakbayan sa Dumaguete. Pero nitaytayan pero dili lang mo barog. And then I hope nga makasabot sa mo, siguro pati ang Baliakar, pati si OVY, wala po'y say nga moingon pag-istorya nga mo hatag po sa assurance. Because OVY truly is a very strong woman. Okay, sa ito nahibalaan, si OVY happens to be close to
the UCCP because of Seliman University, amo niya ang alma mater ni OBY, and so therefore nabalaan naton nga sa koneksyon ni OBY, madamo yang mga taga-UCCP nga nag-upod kay OBY. So, kung ano ang request ni OBY, open man ang UCCP. So, one of the very strong man na nag-workout para sa rally ni Duterte, mismo gyud si Reverend Ed Samson sa City Church sa UCCP. Okay, ako sa mga igsoon, simple ran connection after connection. OBY is connected to many friends dinha sa Seliman University, and then among the friends, mga igsoon, siyempre katong clergy. And then one of the clergy karon nga medyo ni bridge or nangita na ning kamot nga makakuha og permit si Duterte sa rally, no less than ni Reverend Ed Samson sa City Church sa UCCP. So, connections after connection. Unfortunately, nakuha lang nato ang information nga dili lang mo barog pag-abot og obligasyon ang UCCP Church. Dili mo barog. Pero atong nahibalan nga ang UCCP Church is active, no, in this facilitation. So, sakto nang giingon nga siguro pwede mang mudinay ang mga taga UCCP Church ani kay moingon na nga ang ilaran ng pastor, ang ilaran ng City Church pastor din na si Reverend Ed Samson, mga igsuon. Pero atong mahinumduman nga si Reverend Ed Samson, City Church pastor sa Dumaguete, is the brother-in-law of Glenn Badon. Nga sakupod niadtong namatay nga si Roel Digamo. Og sila maoy usa sa mga nag-workout no sa panahon sa candidacy ni former President Rodrigo Roa Duterte sa dihang ni Rancia sa first running niya sa pagka-presidente. So ingon ana ang connectivity. But I hope mga igsoon dili ni ma-misunderstood ninyo, wala nako na buhi nga moingon ta pag-istorya nga involved or part ang UCCP. Ningon lang ko nga ang UCCP pastor sa City Church, and then he's part of the clergy, and then moingon ta pag-istorya because of that interconnection mga igsoon. Anyway, diha tanda pita. So si OBY has the secret representation. Pero nakakita ta og mga ubay-ubay pod nga mga news clips, naputay nakitaan pod nga mga picture good along with the periodicals nga si OBY is really with the PBBM unity team. Di po nato ma-misunderstood nga no, because anak man pod ni President Duterte si Inday Sara. And then si Inday Sara happens to be the tandem no ni Bongbong Marcos ang atuang incumbent president sa pagkakaron. So I hope nga nakuha na ninyo mga igsuon nga wala po na siya trampas dihan dapita. Now may ko nga dili na to pwedeng mapasanginlan nga no nga si OBY nagsakay sa duha ka sakyanan o sa duha ka baruto kay di man na baruto, barko naman yun ang mga igsuon. Kaya primero manggod usa gyud na kada kong barko no ang captain or ang head si BBM kandidato pa pagka-presidente niya vice president si Sara Duterte. So mga igsoon ato lang nang gipasabot ninyo nga gikan biya po na si OBY nga supporter sa panahon pod no sa Liberal Party with Cory Aquino, then Penoy. Dili tong balot Penoy. President Pinoy. President Noy. Okay. So, muna siya mga igsoon. And then, sa pag-abot ni Leni Robredo, well, so to speak, na may mga pipila ka picture, ni Cortez lang siguro. But anyway, mga igsoon, ako rang gihatagan mo og idea kung kinsa si OBY sa iyahang pagka-icon. The meaning of icon, mga igsoon, ang iyahang figure, no? Dili tong 36, 24, 36.
She has that figure nga mingon ta politically sweet mga igsuon or politically attracted. Okay. So salamat ha. Ang butigay pasabot gawin ninyo politically attractive, dili ka attracted. Attracted. Yes, attracted ang mga politiko, but she's really very attractive kay try to imagine. She has more than mingon ko pag 4,800 ka mga ka mga bases on niya. She has a lot of employees, no? So doon na siya daghan kay mga empleyado. So kana lang daan pila nakabuto ang iya ika-contribute niya by family ng mga igsoon. So gakay pasultion siguro in Bacolod City siling nila kung si OBY lang ang mag-support sang kandidato, for example, Monico Puentevilla, maka-generate si OBY maski pa 500 million. Okay, money siguro. Pero mayingon tag tao dili na kaabot, no? So kay pila raman ako lang giunhandaan og tao roughly basing na ay 3 million dagway, no, sa tibuok Negros Occidental. Pero 500 million probably that's money. Pero mayingon ta nga 3 million ka tao pwede, no? Or pwede mayingon ta pag istorya basing na sobraan na nig zero basing 500,000 pwede. Okay, basin 500,000 ka mga butante siguro. Kaya niya nga ma-mobilize ang iyahang mga empleyado, kag ang iyahang mga bases, mga igsuon. Ay lang niyo i-compare tong panahon nga ni kandidato iyahang magulang, no, si attorney to gani na nalimot Villa Flores, mga igsuon sa panahon sa kaatbang ni former Secretary Gary Tebes sa pagka 3rd District Congressman. No? So nidalagan to si Attorney Villa Flores, kamagulangan man siguro to ni OVY, pero unfortunately wag siya kadaog ni Gary Tebes. Anyway, mga igsuon wani de Lapina, ug din pastor naglantaw ko diri sa Tierra. Gaw wani, grabe hapon Tierra Alta na karon gaw. Okay, si Luz Baldado nagtanaw. Good evening, Pastor. Salamat nyo diha tanan. Salamat sa mga pipila pa ka nagtanaw na to. Mga igsuon, padayon ko sa kuha mga point. Ang mga backgrounder ini mga igsuon, doon na nagyoy political leaning, no? And then doon na ilahang kaugaling political participation, although dili lang dagway gyud nga katug yung mga open, kundi dili katong sigurong mga sa fans or katong mga supporter matawag nato. So ako rin giklaro na ha, nga mga igsoon, dili to si OVY tong niran og Congress na abay panahon. Nako niningon nga naagyo kunoy panahon nga nidagan si OVY pagka Congress woman. Pero wala ko naka-research ana. Salamat ninyo diha tanan. Okay, salamat ni Dina Villanueva Barte Kalonsag watching. Mga igsoon, ako rin giklaro ninyo nga ingon ani og mangutana mo nganong ako og yung gispare kung panahon nga motutok gyud ko. Technically because musugod sa dili ligon kay ang hatak ni President Duterte, mga igsuon sa mga tao. Ngani ako giklaro ninyo o wala pa nagkaguba-guba ang atong report sa kahanginan, mayong yung pag-istorya, sakto pod ang reaksyon sa mga local government unit. Nga ilahag yung i-close, especially Dumaguete City, dayon ang province of Negros Oriental, dili na lang na nato itago. God, bisag unsaon pa nagrason, mga igsuon, bisag unsaon pa nato nagkatarungan, buslot na manggunandaan. Ang tinuod manggod, OVY is connected with Lisa Araneta Marcos. OVY is connected to President Bongbong Marcos. So ayun na lang gud ninyong ipasimang pa. Sa klarong pagkaistorya, giving the benefit of the doubt, no? Og ako pang kauban sa buhat dinhi si Tirada Mike, ingon siya pag-istorya, giving the benefit of the doubt. Okay, ako rin giklaro mga igsoon nga siguro, gi-anticipate na lang pod nga og mukontra sila ni Presidente Bongbong Marcos or ni First Lady Lisa Araneta Marcos mo na giingon, pitin dili ko do kay administration ba na. So, og unsa man gani participation ni OBY, wala ko ikasulti ninyo din ha. Basta moingon ko nga si OBY truly has the clout to both,
Meaning to say, na siya clout diri ni Duterte, na po siya clout dito ni Bongbong Marcos. Og niari siya diri, what's her business? She's not a politician after all. Businesswoman siya. Ang iya mga igsuon, naaragid siguro pasin enjoy ragid sa politics. Pero ingon nga participation, no less than the character of being fundraiser siguro, may himo og lakang mahitungod ani. Pero ang para na ako, ang crucial point din mao nga naniguro ra po siguro siya sa ihapong negosyo. Honestly, many people in business nga himo gyud sila connection. Whoever wins, ila. Sumuhatag gina sila og importansya sa mga contending kaya di man kasiguro kitsa nakadaog. So dili ra po ko matingala sa inyohang mga pangutana kon asan dapita ang iyahang participation. Ang ako answer, if there is, he has the participation to both. Sa duha, considering nga ang Vice President baya si Inday Sara, no? Og mahitabo baya nga ma-impeach gyud, no? Og karon kay nakita man gyud nato almost 20 minutes man gyud ning sinuyupay. Unya kaning constitutional ruling, may nga ko constitutional provision mga igsuon nga pwedeng mahimong agianan nga ma-impeach si President Bongbong Marcos na delikados o biway. Yes, mga igsuon, trust manggod ang pulong nagiingon sa Batakang Balaod, no? Og mawala na gani ang trust sa katauhan. The trust in the Philippine Constitution. Muna gingon pag istorya, that's already a culpable violation. So, culpable violation na siya. Meaning to si mga igsoon, agianan na siya nga pwede nang ma-impeach si President Marcos. Kanya, karon, paminawon ko ninyo, maingon ako pagsulti nga. Og doon na manggani ko na sakripisyong time kagahapon nga wala ko nakaistorya mahitungod ana. Ako man kong gitanaw. Nga, whether you like it or not, part of the instrumentality ang funds sa usa ka kandidato. Unya, pag dunay mga fundraiser nga mangita mangalap, dili manggod maingon ta pag istorya nga ibaliwala ra, iset aside ra pitching, iset aside ra si Lim Kay Chong, mga igsuon, hinumdumin ninyo mga igsuon, hinumdumin ninyo. Nga, og mag-istorya tag Lim Kay Chong number 13, richest political, icon na icon. Political person, mga igsuon, sa tibuok Negros Island. Pero si Lim Kay Chong nidagan gyud pagka-kongresista. But number 13 gyud si Lim Kay Chong sa pinakadato. And I'll be telling you, daliar po ninyo maka-text, unsa man ako pagpangitaan ni, ako rin pagitaon sa, no? Kay medyo kinsa man kununing mga dato. Okay, ako sa pagitaon. Mga ikog sorry ninyo. Okay, may kinakakita dahil ko. Okay. Okay, ang mga dato, mga igsuon, nga mga political individual, no? Ako rin gikonek ha sa ang kamatuuran. Number 1, Cynthia Villar. Number 2, Albi Benitez. Number 3, Berhilio Lacson. Number 4, Yeda Marie Romualdez. Number 5, Bongbong Marcos. Number 6, Juan Miguel Zubiri. Number 7. Number 7, Lucy Torres Gomez. Number 8, Rosana Vergara. Okay. Di na ako manambiruan dito na lang ko, no? Mga igsuan kay medyo murag na mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 7 si Vergara. 8 si Alex Adbencula. Okay. So si Alex Adbencula, then next si Michael Duabet. Sunod, mga igsuan, si Bong Bautista, meaning si Bong Revilla. So, 7, 8, 9, 10, 11. Usbo na ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Ramos, si Lucy Torres Gomez. 7 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si
Loce Torres Gomez, ika-8 si Rosana Vergara, dayon Alex Adbencula, 9, 10 si Michael Duabet, then 11 si Bong Bautista or Bong Revilla, then sa mani ha. Sunod si Marilo Caico, number 12, Jocelyn Lim Kai Chong, number 13, Juliet Marie Ferrer, Congresswoman Negros Occidental, 4th District. Ika number 14, then ika 15 si Sani Angara, Senator Sani Angara. So at least, nana mo yung idea, no? Katong nangutana. Wala ko yung utang, ha? Okay, salamat nyo dahil. Okay, okay, padayon mga igsoon nga, ingon ani ang matawag na to nga connection. So mga dato, nagyod na sila ilaha. Now, si Pitsing na, mga igsoon, both sides. Labi na kag-aring Pitsing, murag si Pitsing, murag walay negosyong wala sudli, no? Hasta gani bulangan sa dawin, di ba? Mayor Galik. So, ako nang giklaro mga igsoon na nga, ingon ana, ang Pitsing daghan nig personalidad. Na abogado, na doktor, accountant, daghan, pero pinaka-famous negosyante ni sila. Good evening, Pastor Unta, mapansin akong PM nimo. Okay, sige Ross. Okay, kay tungod sa daghan ko giatiman Ross, wala pa ko nakatanaw gyud. Okay, padayon ta mga igsoon ha. So ingon ana, no, nga hinumdumi ninyo or hinumdumi nga si Sara Duterte is Vice President. Pag ma-impeach si Bongbong Marcos kay sigon pa sa kunadunggan, the whole wide world usara kanasod ang dunay presidenteng adik ang Pilipinas ra. So mga igsoon, international comment na, dili ako i-comment na, igor akong ni share na ninyo kay sa untamang ni sikat naman ning gitawag nilag pulburon. So ako rin giklaro mga igsoon, bisan pa man na, og ingon ana ng karakteristik ana, di gano to malikayan, nga kining mga negosyante, muhatagon ning funding, kaya dako man po ning mga negosyo. Sama sa tagaan ako to example, kanang mga Pitsing. Ang kanang mga Pitsing ba? Construction daan. Wahaha! And then, makita ninyo, bisag klaro na kaayong sami, klaro na kaayong ang mga dili maayo, pero mutanaw ka diya sa record sa City Government of Dumaguete na yung imuhang pangutan-on ng kanang mga in-charge ng mga engineer, mga igsoon sa ato ang city engineering, dayong dinha sa ato ang city planning, mga igsoon. Di ka makakita og mga kana bang gitawag na to quality service sa pagka-public servant. Engineer Sumaya, Engineer Caro, o napay Engineer Flores, kani mo yung mga famous kayo nga mga igsuon, di mo pod good makalusot good pod ang atong taga-kuwa. Mo na problema. Kaya ang mga tao makalusot, for your eyes only ra ka. After all, what do they mean in Dumaguete is business. Sa marang engko pag-istorya nga dili ta matingala kun ngano nga ang personality sama ni Olivia Yanson, medyo makita lang ninyo ng mga dagkong mga bases, mga igsuon sa mga local government unit. May mga, series may gadonate, ana. Kana, wala pa nailabot sa gingon pag-isto. Dili, oy, gipalit na, oy. Pero mga igsuon, baling, dali arang i-produce ng papel nga ningon ilahang gipalit. Sayon, dali, gani kayong ma-produce pod gani ang resolution sa sangguni ang bayan, sangguni ang panlunsod, mga igsuon, kay klaruhon na lang gud nato, majority manggod pinulitika manggod sa ato. Walay iyahang independent stand ang kada konsihal. Kanang moingon ta pag-istorya nga ang mga konsihal sila moy ato ang gisaligan, gitahasan to protect the power of the purse kana kunong gahom kunos panudlanan. Ang sultis uban, tell it to the Marines. Once na gani ko na muagi ni Mayor, mga igsuon ay gawas lamang og kontra sa Mayor ang mga majority, no? Parehog Dumaguete. Kontra sa Mayor ang Team Kasaligan. Magyagak gyud mga igsuon ang
mayor mo nang daghang compromises. So, daghang kayong sabot-sabot, daghang kayong hantod nga mugula, nga palusot. Well, exceptional na mga pag-istorya na balabagan. Wala mabalabagan. Nilikay na lang kay controversial naman. 174. Diba? Kadungog naman mo ito. Kanang Pantawan. No? Dili man gud na siya maayo ng trabaho kanang paghimuan ng Pantawan. So, sugata yun nagdaghan kayong opposition. Kaso lang, dili lang ligon o baruganan ang ni-oppose. Munang ningon ta pag-istorya, at the end of the day, nadayon ra gyapon, ni giveaway ra gyapon sa pagtuo lagi nga mahinumduman nga samo biyang panahon kanang Pantawan na tukod. Bahala na og mga exotic pas gingon. Quezon Park kagabi dito mangyugo. Ningon pag-istorya, dili na siya Freedom Park, Mr. President, Quezon Park. So ningon si PRRD, dili day Freedom Park, Quezon Park. No, mga igsuon ang nigula di sa akong kinasuluran katong pulong ba ni President Manuel L. Quezon ningon siya pag-istorya. The Philippines should rather be run by dogs rather than the Americans. May panalang kunog ipadalagan ang atuang kagamhanan sa mga iro mo nang puro iro halos tanan pili ra ka unsay gidakon na ay ingo gidakog mga chihuahua pero napoy perting dagkua po kay ba pod gato mga Rottweiler. So muna, mani ato na tagamtaman ron. We run by dogs. Ayun mga igsoon, ako rin nang gikuha tong quotation mga igsoon. So laktod pagka-istorya, kinsa may mga propellant of their campaign, political activities, mga igsoon. So depende lang sa makalugar. Pinoy out, Duterte in, dayong Marcos in, Duterte out. Igsoon, wala yun. Ngayon pa sa uban, namuligi na lang. So, gumikan ko sa pagpamuligi ni Duterte, wala na siya mo puyo dito sa kang OVY. Na mga pipila ka mga delegations nga ni adto ni OVY, pero si Duterte, ni-prefer ko no nga adto ko no siya sa lain. Dili na ko no kay nakabalo naman siya nga, syempre, si OVY already has the stature, no, with the party of Lesa Araneta Marcos. So mga irkog, sorry ninyo mga igsoon ha. Now, by the way, sa mga nangutana, mga taga-UCCP, unsa ka-reliable ng istorya nga among pastor. No? Yes, inyo ng pastor. Among pastor si Ed Samson part ining pag-facilitate sa rally ni Duterte. Wow! Ay nag-angal. Sorry ha. Dili. Ay mo katingala. Ay rapod mo og react na ko negatively. Ako rapod nang nakuha rapod gikan rapod ni Mayor mismo ha, si Mayor Epe Remolyo mismo ang ni pronounce ana nga dili man sila murisgo sa ilahang kaugalingon, nagfacilitate sila pero wala man sila ikataya nga dili sila makagarantiya nga ilahang tubagon ang mga possible nga manghitabo kuno mga igsoon. Okay, salamat ni Alan K. Okay, good PM. Okay, salamat ni mo di Alan K. Mga igsoon, point magud nako. Sa among panahon, okay din ako na i-deny. Kauban man pod mi ni Ed Samson sa una, sa amo ang pagkaaktivista. Sa among panahon, ngano laging mubarog man lagi ko sa una, Ed. Pareho pod ming na pastor. Ngano man lagi sa among panahon, Glenn, kabalong puga, mubarog man ko sa una. Nganong sa inyohang panahon, mga wala mamoy barog. I am more than willing to rest myself, mga igsuon, even up to the extent. Anyway, I do not have the reputation. Pero sila na may mga reputation kay si Glenn Badon, nahimo man na siyang dako-dako sa anti-red tape sa kagamhanang Duterte. Okay, nya si Ed Samson, nahimo man na siyang runner, front or forerunner, mga igsuon. No? Siguro si Attorney Clint Aranas may maka-explain ana. Okay, so anyway, ako rin point mga igsoon, and then Clint Aranas is connected with one of the child of Olivia Yanson. So ako nang gipahibalo nga usa sa nahimong dunay kabilinggan. Anyway, ako rin gikalaro yung mga igsoon. No?
Munang ningon ko doon nagyoy connection si Duterte o si Olivia. But then, pagka wala ni Duterte, medyo nakuha man ang simpatiya ni Olivia, no? Pinaagi sa candidacy ni Inday Sara o ni PBBM, mao nang tuwa na po siya dito ni ang iyang yun, diri mga igsoon nga akong mga periodicals nga daghan diri si Lisa Araneta Marcos Goyang kauban. Of course, no less than Janet Dumangkas and Leo Ray ang president karon sa si LRY ang president karon sa Balyacar Transit. So, ingon na ka-sensitive no ang ilaha karong participation in politics. Pero ako ingon nga dili nato madinay nga naapoy iya hapong delikadisa no si President Duterte nga ni action lang gyud pud sud likay ni OVY. Do si OVY remains very accommodating kay iya mangyud ganing gimit ang mga pipila ka mga apil sa entourage no sa grupo ni Duterte. Only lang wala lang gyud mi kakuha gyud og picture ni Duterte ni President Rodrigo Roa Duterte og ni OVY. May rapod no nga wala makakuha kay naa na pod ma-controversial na pod maluoy pod da no? Well, truth of the matter mga igsuon, anytime there is a possibility nga pwedeng ma-impeach si Bongbong Marcos. Unya ang legal right na agyo na sa Vice President. Mo mangani mangutana na puguron sa atuan na pod nga mga kaigsuunan sa Dumaguete o sa province of Negros Oriental. Kung gitan-aw ninyo nga negative, nga political ang hinungdan, nga wala nila respeto ang former President Rodrigo Roa Duterte or PRRD, nga morally, ay nala na mga istorya din nga mga palusot, kapoy na namingon, kinahanglang andamon ang mga national disaster na ay doktor na wata. Kinahanglang andamon pa nato kanang mga pulis ay samot na. Kinahanglan nga atong bantayan daan wata ko tech butiti ka. Ayaw na lang hatag-hatag katarungan. Ato na lang klaruhon nga gi-pressure gyud mo ni Lisa Araneta Marcos. Ato na lang klaruhon. O sige, mayngon ng uban dili oy. Kinsa man inyong gusto? Si kuan, sige, si President Bongbong Marcos. Ano man, napailain. Si Ferdinand Martin Romualdez. Di mo ni mga available, no? Easy. Or sayon ra kayo nato nga ma-implicate nga mga ngalan. Politically, because doon na naman kundi sila connection. Meaning to say, og dili nato dili ko musipyat, naa naman gud ni understanding sa mayors Dumaguete o din sa tos probinsiyas Negros Oriental. Understanding ako ba't pasabot. Naa na pod gyud pod ni sila matawag nato nga siguro significant alliances nga usahay mayon ko dito mangyug ko bengano mangyug ko nung na brown out. Alang-alang manangil ko nga taga Noreco ana ilang gi brown out. Di pod na patas. Moingon po dagoy ng taga Noreco, wala mi mo brownout, ana. Naalang na sila ilang control panel. O sa ilahang gusto, pasigaon, palungon, wa mi mahimo kay nga naman, provider rami. Pag-abot nila, sila naman mo end user. So, ayun na lang po may appeal. Dili na ko i-appeal ang Noreco. Pero moingon nga, na ay mga katarungan, may pag-istorya, bisag kapila pa mo mag-press-con diha. Bisag, abot pa ninyong tag 1 million bayad ninyo sa mga media man. Dili good mo mahitabo nga ang media man inyuhang mga nga pag-istorya, dili ninyo makuha, dili ninyo maimbita. Trabaho na sa media. Balihon ako, bisag di pa mo bayad sa media man, press-con, tuara gihapon ng mga dagwaya. Ikaduha raman ng kwarta ninyong ihatag. Ang number 1 anak nila, kana mang unsa ilahang madala dito sa ilahang matag outlet. Kay panginabuhi man na, binulan man na. Okay, pila ka buok media man ang nipaltos pag-abot dito sa Dawin.
nga ganahan nga mo cover dito sa ilahang OBY. Okay, si Mr. Kenneth, wala ko'y labot Mr. Kenneth ha. Ayaw kong i-apil-apil ninyo ana kay wala gyud ana. Ug mutungha ko ako'y magbuot sa ako ang panahon. Wa na po ko kinahanglan inyo kong imbitahon. Kabalo po kong mohimo sa akong kaugalingon nga mga inisyatiba. Due diligence man na, Sir Kenneth. So balikon ako, og unsa man na inyo pamaagi inyo ra na. Wala ko. Di po ko manghilabot sa mga media men. No? Kaya mo yung pag-istorya, kadaghanan, biya pos media men, nagkalisod, biya po. Not even me, not even I, may yung pag-istorya ninyo, nga may ko nga hayahay no, nagkalisod sab ko. Pero ang ako yung kahimtang, nga may ko nagkalisod ko, kay mahadlok ba yan na sila nga manghak or manguha ko kopya sa ilaha nga mga report. Di sab taon ko ingon na oy. Og kamoy naka-cover, inyo na pag CCTTO mo, saman CTTO, bahala na mo courtesy from or courtesy to the owner. Wa na ko nagkinanglan na kay para nako mo na mga kuan mga isor, mga talawan. O dili lang kay pagkatalawan, hakog pagyod, dalo ba? If freedom of information nato sa media is open for all, after all, dili ang ato ang credit. Mahalag inyo ng credit, basta makabalo lang ang mga katawhan, para nako okay na. So, og na disenfranchise, wala mo matagai og lugar dito sa lugar ni OBY. Okay, labot, ana, ha? O kinsa ga-facilitate ninyo, bahala mo diha. Og doon naman kayo mga pipila ka amigo nga part sa mga organizers din ha, no, sa TAPS, og din ha sa hukbong pagbabago, naman kayo mga higala diya, we remain friends, no? Pero ayaw lang ko nyog dada sa inyo hapon nga kanabang krusada, no? Kaya para nako, I do not want to take up that cross. The only cross I want to take up is the cross of Calvary. With the song, The Old Rugged Cross. So ako nang giklaro ninyo, ingunan na lang na. Ha? So, salamat, wa po ko'y labot sa ningon pag-istorya. Naglisod mi, pastor, pagsulod dito sa Masaplod, sir. Maglisod, good mo. Kunyang ano nga, niadto mo. Siyempre kay mauman na'y panginabuhi. Di na ito malalis. Ako bitaw nang ginabuhi, man sab ko. Sa akong gibuhat, I was too early nga ni cover ko dito sa province, nakakita na ko apitin daghan na gyud tinuod atong kwarta nga gipamalit og traktura og mga kahimanan, pero mga igsuon dungog pa ba na nato. Dito gi blessingan o niya ni apoy utro pong pari pod nga marag walay buot. Kuyog-kuyog pod siya, insensitive. Manawagan ko ni Bishop Julito Cortez na kay imong moral ascendancy, Bishop Cortez. Nga wala nimo ing napag-istorya nga naman nga ni service ka, nga kahibaluman ka, nga dunan ay very intricate political clashes kung mahitabo, more or less, mo nagiingon, very soon, or dili lang, ingon na lang, ani na lang, responsible Bishop of the Diocese of Dumaguete, mo tang inon ng pari nga, ayaw sa pasagad ihatag na dito sa pari sa glipay. O diba? Kay ganahan po mo, kay utro po mong hakog, kamo po'y ganahan po, nga kamo po'y may siging kuhan sikat diha, ang taon, ang party sa Catholic Aglipay Group, wag tao'y pansin. Magtanaw yung taon kas ilaha yung taong katedral, mga igsoon, lupig, paganig, kapilyas, katoliko. Kaya kaning pari mga igsoon, bisagikan pa na sa Roman Catholic, up to now ang ilang practice Roman Catholic, pero mga hakog man gud mga taga Roman Catholic god nga mga pari. Mag-istoryag moral ascendancy, pero di gani katambag, dre, ayaw sana dre, pwede hangyoon nimo nga ipauktaba lang na, o dili ba, assign nila nagli-minister diya, kaya para nga, dili ta makomentaryuhang pastor laping. Pero gumikas kabaga ninyog naong, gumikas inyong kahakog. So, there seems to be no other authority. Kay, the authority is exclusive ninyo. Oy, pagmata na mo mga Pilipino, oy. Sorry mga igsoon, ha? Against rako sa mga diabolical machination. Sige, binisayon ako.
Against ako sa mga yawan noon nga mga pamaagi. Sorry lang, ako nang gikuan. Kaya abi mong ninyo mga igsuon, kung maayo lang yun unta pagkadala sa Roman Catholic ang Pilipinas, dili na unta musangko nga daghang mo barog nga mga simbahan. No? Labi na ning sa mga born again Christian, pataka, rag, sulbong, des kilid-kilid, murag mga amahong. Ayan, ni-text ako, mura ko nog mga libkos. Tinuod man, di man na makalusot ng UCCP o gitarong lang pagdala ang Roman Catholic, no? Dili man makalusot diri kay na pildi na baya gyud, no? Sa Castilian, makatsila. Napildi na Migos Castilian ang mga missionary Muslim, no? Or missionary Islam nga nikatap tibok Pilipinas. Ang Castilian ni hari for almost more than 400 years man gyud na, no? So laktod pag giayo lang pagdalang simbahan wala unta, no? Sulid gyud unta ta diri sa Pilipinas. Pero gumikan kay ungo after ungo, abat after abat, dalo hakog. Mao na hinungdan nga ilang ilaha karon nga mga legasiya mga igsuon questionably na. But then ako magod naamang koy nakita nako karon nga gipost nga kining pari gipayong-payungan pa nga gadala og kanang tubig kanang bindita ang kabalakan po nagway anang katong nagpayong kay basig ibubo na hinos ulo sa pari itong bindita kay puwerteng inita. Nagsutana mga igsuon, ha? Pare nga why uwaw. So anyway, siguro counterpart man sa Pilipinas ng Vatican, ang loyalty ana nila, alien nila, pero gi-acknowledge man na sila, mga igsuon, sa ilang rites and rituals. Muna sila yung mga paborito sa mga simbahan, mga igsuon. Anyway, sa mga gobyerno. Anyway, ato rin kuhan. Okay. Ang kalabigitan ni Olivia, because Olivia is not only an avid listener or fanatic or supporter or donor. No, so mga igsoon, in religion and in politics, so maunay stature ni Olivia sa iyahang significant businesswoman. No, mga igsuon, Doctor of Philosophy, major in Business Management. Conferred by the OAR, Order of the Augustinian Recollects. Diba mga igsuon? So, naagin na niya. Conferred by Augustinian UNOR President Albe. Yan na po, igingon na mga igsuon nga kung na ay hostage drama, na po ay blessing drama ang gibuhat sa pari, hehehe. Tinuod, kaning mga pari, wala na nagatanaw sila ilahang gibuhat, tinarong bagbinuang, bahala pag halata na kaya nga mga tinunto diha o corruption. Kaya ang mga tao, baliwala raman po, palapos sa manas pikas, longgan. So anyway, salamat sa itong mga suking tigpaminaw ng ngutana. Well, ang kalambigitan ni Olivia Villaflores Yanson sa kagamhan ng Duterte causes a lot of damage to the whole family, no? To the family corporation of Yanson Company. Labi na yun sa Baliacar Transit. Okay, hello Idol Pastor, mayong gabi. Sorry, late viewers. Jeffrey Pastor. Salamat ni Mada Jeff sa Manhuyod. Okay. Sa tayo muhang station dia 101. Anyway, salamat kayo mo Jeff. Mga Ikson, ayaw ko nyo kasuki ha, ni prangkara ko ninyo. Kay og dili ko musulti, og wala pa'y makasulti ani, ako na may magilti ani yung kalaki. Well, the truth of the matter, okay, Sherdan na Pastor, okay, salamat. Truth of the matter, sa tinud-anay lang mga Ikson, pinakasakit maguna tong huna-hunaon. Gamata ratag buntag. Now, ato bang pa hapunan atong pagmata pwede? Kaya ba mong yung mga igsuon, ang pinakasakit manggod, nga wala manggod mo kabalog unsay luyo ani tanan. Kaya mo nga, gatuo mo og ang ato ang political sizing, manita, dautan gyud ang atong probinsya, dautan gyud ato City of Dumaguete, dili na pinakadakong dautan.
ang pinakang dakong dautan katong nag-ingon ayaw nagparaliha diha. Unya kining pinakadakong dautan na ay relasyon si OBY ani or si Olivia Villaflores Yanson. Pero ang problema kay kining naisip nga dautan sa naglingkod karon nga partidos politika ni PBBM nga si former President Rodrigo Roa Duterte, mga igsoon, is also strongly connected with OVY. So ngayon tapos istorya, well, playing safe lang sa pagkangalan nga negosyante, maingon ko nga siguro, di man siya pareho ni Jocelyn C. Lim Kay Chong, a congresswoman sa 1st District. Puslan man, ako'y mo kandidato. Puslan man, mo kongresista ko. Ni kongresista siya, pagkahuban siya ang termino, pahaway kariyot, dayong balik na pod og pagka-kongresista. I can remember nga, dato panahon na sa 1st District, si Attorney Manuel Iway, maoy ni Ran, hulip niya. One term. Pagkahuman ni, balik na pod si Jocelyn Kay Chong, mga igsoan. So, ihartong, kuan lang, kanang pang-transition lang to niya. Then karon, again, ang anak na pod, si Mayor Emmanuel Iway na pod sa 1st District. O niya, karon, di na siya ganahan, kay bisugay, una rin niya, kapoy itong wala gyud ta di ta connected, so mudalaga na po siya mayor dito sa Gihulgan. So, lahi ron nga issue. So, muna gitawag nato ba the aura of a businessman or a businesswoman or a business person. Ako rin giklaro. Muna aura, mga igsoon. Alahi po itong may nguntang nga mga negosyanteng patago. Kanang negosyanteng patago, mao man na siya katong mga negosyante nga sabuton sa atong kontraktor o katong mo buhi og capital, mara pagpareho pag 174 ba? Ingon na ba? Manay negosyong patago. Then another negosyong patago mao nang ingon na pod nato nga lantaran ko na kabalugod ta mara pod nang casino sa Dumaguete. Pero kana mga igsuon, mga example ra na ang katong mga negosyo nga mga ningontang ni Saler, di man na mawala every year. Naamang yun na POW, Program of Works, no? Naamang yun na 20% development fund. Napay laing source of fund, mga igsoon. Napay savings. Dagan kayong source of funds. Muna mo yung kanang mga naglingkod nga mayor o niya na ay negosyong patago, sila rin istorya na nga may ngong gatago. Dili na gatago, lantara na. Dili nagway musulti ng ilahang partner ana, labi na ng interesado og kanang interesado anang casino, anang 174, dili na lang na musulti kay delikado kausahan raon niya mawala na hinuon na daghan na bagod pong willing pong mo sunod. Anay ni text dere, Pastor, know the Brooks Place o Kinsay Tag-iya and you will know the person. Siyempre ka na manggun Tag-iya mo manay person nga imong giingon no nga tao mong yun na. Naamanggod mga tao, Pastor, nga kusog muyaw-yaw nga wala pod mahibalo sa unsa jud ang sitwasyon sa pangitabo maunay whistleblower without air supply. Salamat, Jeff. Good evening, Pastor. Naminaw gyud mi nimo karon sa imong programa watching from Malaybalay, Bukidnon. Okay, nakuha na to mga igsoon. Ingon ani ka sensitive, no? So about this, ang kamatuuran, well, si Olivia Villaflores Yanson is not an ordinary person. She's a businesswoman. She's connected to both the church, Roman Catholic Church, and the politics. Pero ang iyaha is naa siya sa pera, no? Pera lang kung kalaban ka. Pera lang kung anak ka. Pera lang kung ayaw niya. Basta pera lang siya. Okay. Okay. So muna yung OBY. Olivia Villaflores Yanson, the matriarch of Valyacar Transit Incorporated. 92 years old na, almost, mga igsoon.
Ingnon na lang ako. 91 years old. Parang di ko ninyo, ingnon nga, wala pa yung 92. Kayo, 91 years old. Pero ayaw ninyo i-underestimate. The heart and mind really works, mga igsoon. Imaginean ka mag-travel na siya og pila 200 kilometers kapi ng Bacolod og diris Dawin just to see to it nga nakaibalo siya unsay kahimtang sa rally ni Duterte. And she has a lot of connections and then it's easy for her to fly. Ningon diri may son puro pera pastor, what a heck. Well, in politics, kwartahan na ita, so giving the benefit of the doubt, og si Mike Tirada pa'y pasultion, nga, og si governor lang, og si mayor lang, okay po, ganahan na po ko nga term ba? Play safe ba? Play safe. Amot pasabot diha, nga, naagyo yung nagpaluyo. Di lang ko musulti og palitera. Mga igsoon. Ako po, di po ko musulti, pero may nga ako pag-istorya, hayag pas og tong tutok. Pero what's one thing behind this? Murag nagwakwak pas kay anytime mo fly. Mura ko nagwakwak kay anytime mo fly, no? So, anyway, ato paminawon ning caller, mga igsoon. Okay, kadyot ha? Okay, kadyot lang, ha? Hello, on air ta? Tayo gabi mo, Pastor. Yes, may gabi eh. Ano itong mahutan ako ng Pastor sa Tabog hatong adlaw sa prayer rally ni ex-President Duterte. Yes. Kuan, Pastor, para nimo, valid ba ang rason sa ito ang gobernador nga ningon nga hindi siya gusto nga ma-damage sa mga butang sa kanang freedom park kay dako ni sa nagasto. Okay. Napakailan pangutana kaya kung usahon og tubag. Kunya na kuan kana dito ng atong sabton murag gituyo no kay sa higayon man yun nga gitumong yun sa pizza kung din mag-rally ang pre-rally si ex-President Duterte. Yes. Murag kana dito masabot niyo ba nga magtinuyo na mga higayon yun nga muli dito ba sa ringon siya nga kanda bitang dako siya gasto. So, para mo rason ba na para nanaon na lang murag dili hatagan higayon ang nato ang kanhi sa ginti nga rally sa mong dapit. Okay. Akong tubagon, ha? Di ba, sir? Okay, salamat. Okay. Salamat po, sir. Okay. Kani manggong rason, mainsaktog masayop, rason ra nagyapon. No? Masayop, rason. Mainsakto, rason. Mga igsoon, og dungagan ninyong kurason. Abi mo ninyo mga igsoon, Freedom Park. Freedom. Unya karon walay freedom. Pero may rason, mga igsoon. Gigastuan og kwarta. Kwarta man sa mga tao, di ba? Unya, si President Duterte og ang mga tao mutambong, usa po na sa tagias kwarta. Kaya ang kwarta manggod sa nasod, gikan mo sa katawan. Di manggod na sa mga nanagdumala. Aha, Corazon Paz ang unang aswang. Okay. Ingos Teresa, ang unang aswang si Corazon. Okay, padayon ko mga igsoon, ha? Ang point manggod na ako, naamanggoy, kung gusto, mga igsoon, kung ayaw, na mga punto din na. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, may dahilan. Dahilan man guna, wala man tong gusto. Okay, tagana ko ito sa ka-example, ha? Kani, wala nis programang Garbon, yan nis programang ang kamatuuran, no? Abi mo ko ninyo, nakalisod manggod, gumikan manggod kay, di ko na to malalis, nga,
kani magong pamulitika, salamat na pod ni OVY nga love kay niyang politika, bahalag perting dauta. Love kay niya Roman Catholic, pero bisag gitunto ang iyahang pamilya, pinaagi niya. Love kayo niya ang mga dautang tambag sa mga pare, bahala pag dili siya mubati na sa iyahang mga anak, unsa po ning klasiya pus batasan, nga mas palabihon pa niya ang pare kaysa iyahang mga anak nga niagis iyahang taguangkan, no? Iyahang gipanamkon, nagbati, gipanganak, kunya karon lupigon lang sa mga puhal sa mga pare nga dautan. Okay. Di ako nang giklaro ninyo nga, okay ratag kwarta ni OBY nang giingon nga gigasto diha kay pwedeng proteksyonan, pero kwarta mas mga tawo. Okay tag property na ni OBY, di man property man na sa mga tawo. So maingon man ko giving the benefit of the doubt, ang problema lang kay baya og mahimong presidente si Sara Duterte. Matangtang Bongbong Marcos. So dili ba after 2028 mo daog si Sara Duterte, among bayatas dumagete gumikan sa mayor. Among bayatan ng Taos Negros Oriental gumikan sa wala nahatagig respeto ang kanhi presidente PRRD. Nya karon di kita na pud niya mag-antos gumikan lang aning politiko nga moingon nga kaning kaalyado pati sa lisuran na istoryahon. Sige, moingon ako na ay rason kay kana manggong dautan rason pud na. Kanang maayo rason pud na. O pero moingon ka nga desisyon og insakto ba nagdili, ikaw na lay desisyon ana og insakto ba nagdili kaysa kung tan-aw ang rason mga igsoon, una ng abat kurason. Ay, ko, naunsa naman taon ninyo pag-istorya mo na yung unang abat. Okay. Maupas, may to paman ko no ang order nga mag-rehabilitate. Ala, nag-applyan na daan ng Dumaguete. Anang may to. No less than Ed Samson, ang pastor sa City Church sa UCCP. Okay. Dayon, may to ang order, ay sayon man ko nang himuon ng order, mga igsoon. Og kinsa may nirason nga gihimo ng order, ay pila. Usaray mo pirma na, sayon ra na. Bisan pag ang order pizza 2, pwede man na good nga ingon pag istorya nga unsa man ron, pizza 8. Ay sayon himuon pizza 8 nya, butangan ra pizza 2. Okay. Dayon ang Freedom Park kuno ha, mag-rehabilitate kuno sa Freedom Park kay para kuno sa Centennial. Layo pa man to, pizza 17 pa man to, unya kanang ilang rally, pinakataas naman ng 2 ka oras. Osbon ako, layo ra to, pizza 17 pa to. Pwede man mahuman og rally karon magsugod pizza 8, pwede naman. Kana lagi pag-ayaw, may dahilan. Dayon, nganong May 2 pa ang order, nganong wala Manila gisarado pagka May 3, nganong May 6, kay pagka May 7 man ang musulod. Dayon, naay rally, so makaduda kayo ang gobernador, wala gyud niya tuguti nga makarally nga nya usapa nganong gi-brown out. Kana mo na kay hilig manggod po na sila brownie. Nakikita magugog placards kagabi dito sa may Quezon Park, nga dito asa ang suspension ni Fritz Diaz. Wala man. Okay, salamat ni Amalia nagtan-aw ron. Wala man. Maingon ako pag istorya, Fritz, bisag unsaon pang President Duterte makikita siya anang suspension ni Fritz Diaz. Di naman gud siya presidente gud. So katong naganahan nga mapakita kay mangutan na dili ra kato imuha pamuhal ra to imuha. Ay na pagpasok ko na ako. Resulta ko pamuhal kay magpakita kan Duterte nga Governor Chaco, asan man ang suspension ni Fritz Diaz? Dili man na siya si Governor Chaco, si President Duterte man na. Samayin ko pag istorya, mo ra pong gipuhalan si President Duterte. Wala rin ka hiubosan, prangkara ko, no? Unya, gawas pa po, kana si Fritz Diaz,
wala may ingon nga wala nakabaluan na. No, brownie biya na. Nya na brown now. Okay, ingon diri, yes, correct, base na plan B. Pastor, maunang wala gi-implement dayon. Giplansa na nandaan. Di ba? Kanang plan A, plan B, plan C. Ang katapusan na, plansa. Ingon diri pag-issue nganong gisirado nila May 6 pa man. Pagka May 7 na ay rally, so makaduda kayo ang governor nga wala jud niya tuguti nga makarally niya. Usapa, nganong gi-brown out no respect ba sa dating presidente, makaulaw kayo ilang gibuhat. Dili man kay ang gobernor ra kita man tanan. Kita may makaulaw. Kita sa Negros Oriental. Wala pili. Where more than 1 million people ang apektado ani. Usa rin magbuhat pero apektado tatanan. More than 1 million Negrosanon in Negros Oriental. Usa gani mga igsuon, ako na lang ingnon. Di na lang ko maingon og Negrosanon Oriental, pati Occidental. Si Olivia is from Oriental. Halina siya sa mga taga-Tanhay, nagkadtuto sila sa may Bayawan, then napangasawa siya kay ni Dr. Ricardo Yanson, then after that, nag-asawahay na sila, pirmi na nakadto diri, the whole province of Negros Oriental, kay ila ang Balyacar Transit Incorporated, grabe na sila kamanggaranon mo. Pero ang problema dara, because sila, mga hindi ordinary, mga funding source. Both the Roman Catholic and the politicas na mga politikos. Diba? So, amo na nga, if we may only have to focus on this matter, may ko nga, nganong na-appeal man si OBY diha? No, mingon mo, wala ba may kabalo nga na-appeal si OBY? Yes, mingon ako pag-istorya. Kay, mga igsoon, sa ako nang giingon, nalambigit si OBY ni Duterte, pag Unitim, nalambigit siya ni PBBM o ni Sara, pag karong panahon dili siya mamamangka sa dalawang ilog, pag ma-impeach, gumikan sa drug addiction ang Presidente ng Pilipinas, which is valid in the Philippine Constitution because of the public trust nga nawala, culpable violation of law. Kitsay may pupuli pagka-presidente, si President Sara Duterte. Unya, og di natatagag project, kita mo'y dumtan, kay wala gi respeto iyang amahan, wala gi hatagag importansya, former president pa. Unsa pa may kasulti na to? Di, may nguta among rata, gumikan sa tribisiyas politika. Manamin ko pag-istorya, si Olivia, nakit-an ra nako nga concern siya sa duha, pero okay ra siya, kay may kwarta man siya may mo funding, ag kita. Kita maoy dakong problema kay makakita raw niya ta kay klaro ra ba gyud, very inevitable, no? Bisag unsa pa kalakas si Mayor Remolyo dito ni Romualdez, pag mapresidente Sara, ibot ang tambaloslos, hasta ang ilahang mga, unsa may tawagan ni mga igsoon, kaning ilahang mga extension nga mga luslos. Ibot ng mga extension nga mga luslos. So kalas Martin Romualdez, FMR man na, mura man po nag Ferdinand Marcos mga igsoon, no? Mura po nag-farm to market road. Ang ako rang buti pasabot, sa politika, dili na siya habang buhay. Gawas namang og imuhang itolerate ng ilahang panghabang buhay. No? Kay, kitsa mo po kuan na, mga tao rama po na hinungdan. Katong nay ato ang suki diren tig paminaw, maingon dayon pag istorya, ay gingnano ko niya, imbis abi na ko siya isulti ni siya, pastor lapaw naka pastor, adto na putas garbo kay para magkalami tag istorya ana. Okay. Okay, sige. Anyway, salamat kayo sa itong mga suking tigpaminaw. Tiwaso na to na napay ugma. Ano pa mga tuan ng inay-inayon. Okay, request, Pastor, palihog tag pa-play unya sa kang Ipe Remolyo. Okay, ato na ipa-play. Pero wala pa ko kaandam. Ato na ipa-play. Kaya kanang bot-bot, mga igsuon, nadungog na akong kanta, no? Nga, kuan, nalimot ako. Anyway, na-record man to na ako ng kuan,
kumusta na kuno ang sa to katato? Ang bugas nga tagbang, di asa na. Bot, tama to. Ang bugas nga tag 20 asa na. Bot. Okay, sige Mike, salamat ninyo ha. Magdungog pa tawag mga adlaw. Daghan pa kay tag panahon. Oy, daghan pa kay tag panahon. Ang ako ra ginahinay og sultin ninyo ang mga revelasyon. Okay, kadungog na mo. Nisultin ako. Nganong ingon ana si OBY, Olivia Villaflores Shanson, Business Protection. Di ba? So, maingon mo pag-istorya, ngano man nga ingon ana ang mga negosyante, taya pikas ug pikas mga igsoon kay para dili sila mapilde. Nya, maingon ta pag-istorya, mangutana mo si Pitsing mo na gibuhat, ay sobre pas Pitsing kay kamuritsing. Construction, pitching, bulangan, pitching, mga igsoon. Anyway, wala tay punto din nga atos lang gikontra. Gipasabot ra nako nga kada mga negosyante, kita ray kita ray og sa Ilonggo pag ginlingin ang ulo taya. Okay, ha? Okay. So, salamat niyo da tanan ha, mga igsoon, wala ko'y oras. Magdungog na lang ta mga adlaw. Dinner ko kutob. Daghang salamat. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuoran, kamatuoran.